Normal lang para sa isang pamilya na may hindi na pagkakasundo ang mga bagay-bagay. At sa mga bagay-bagay na yon, lahat ng tao ay may kanya-kanyang opinyon. Dugo ang nagbubuklod sa pamilya, pero hindi ibig sabihin na pareho ng mag-isip ang bawat isa, dahil may sarili naman silang paninindigan sa bawat sitwasyon. Kadalasan sa loob ng pamilya, kung may mga argumento na di na pagkakasundoan at pagtatalo, mabilis lang din namang nariresolba at balik na naman sa normal ang lahat. Pero may ilang tao pa din na magaling humawak ng sama ng loob kaysa sa iba. Mga taong mahusay magkubli ng damdamin at nagtatanim ng labis na galit na nagiging dahilan naman para makagawa sila ng karimari-marim ng mga bagay. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isa sa pinakakilalang kaso ng pagpatay sa pamilya sa kasaysayan at kung paanong tumagal ng halos 10 taon para mahatulan ang isang kontrobersyal na salarin. Ito ang kaso ng mga pagpatay sa pamilyang Lin. Noong 2009, normal ang buhay para sa pamilyang Lin na nanirahan sa North Epping, Sydney, New South Wales, Australia. Ang mag-asawang sina Min Lin at Yun Lin ay nagpapatakbo ng isang matagumpay na news agency. Ang mag-asawang ito ay kilala sa kanilang komunidad bilang Norman at Lily. Mayroon silang 3 anak, ang kanilang panganay na babaeng si Brenda at ang kanilang 2 anak na lalaking sina Henry at Terry. Lahat sila ay nakatira malapit sa kapatid ni Lily na si Irene, pati na rin ang kapatid ni Norman na si Kathy at ang asawa nitong si Robert C. Palaging magkasama ang pamilyang ito at kung titingnan lahat sila ay magkakasundo. Pero nagbago ang lahat noong July 18, 2009. Nang umagang yun, nagsimulang makatanggap si Kathy ng mga tawag sa telepono mula sa mga regular customers ng news agency na pinamamahalaan ng kanyang kuya at hipag. Tumawag sila dahil hindi pa ito nagbubukas noong umagang yon na sobrang hindi pangkaraniwan dahil labis na ipinagmamalaki ng mag-asawa ang negosyo nilang ito at laging sinisiguro na magbukas sa oras. Walang may isip na dahilan si Kathy kung bakit hindi bukas ang tindahan sa araw na yon dahil kung nagkaroon man ng emergency, siguradong tatawagan siya ni Norman o kaya ni Lily. Nang hindi niya rin makontak ang mag-asawa, nagpasya na sina Kathy at Robert na magmaneho papunta sa bahay nila para malaman kung ano ang nangyari. Nang makarating, nakita nilang nakabukas ang pinto sa harapan at alam kaagad ng mag-asawa na may hindi tama. Napakatahimik ng buong bahay, kaya nagpasya si Kathy na tingnan na sa itaas at isang nakakatakot na eksena ang kanyang natagpuan. Sa main bedroom, natagpuan niya ang katawan ng hipag na si Lily, 43 years old, na basang-basa sa dugo. Wasak ang mukha nito at halos hindi na makilala. Sa isa pang silid, natagpuan nila si Irene, 39 years old, ang kapatid ni Lily na dumanas din ng parihong kapalaran. At ang pinakamasama sa lahat, ganun din ang ginawa at sinapit ni na Henry, 12 anyos, at Terry, 9 na taong gulang. Wasak lahat ang mga mukha ng mga biktima. Matapos matuklasang wala na ang buong pamilya, agad na tumawag si Kathy sa emergency services at sinabi sa kanilang kailangan niya ng agarang tulong dahil sa tingin niya may pumatay sa pamilya ng kanyang kapatid. Sa tawag na yon, maririnig pa si Kathy na nagmamakaawa kay Robert na wag munang umalis hanggang sa dumating ang mga pulis. Pero nagpumilit siyang umalis para umano mapuntahan at masundo ang kanyang mga biyanan na nakatira sa Maryland at mahatid sa kanila ang masamang balita. Nang dumating ang mga pulis, sinabi ng mga itong sobrang nakakakilabot ang pinangyarihan ng krimen. Parang pinaghahampas ng matigas na bagay ang mga bungo ng bawat isa sa mga miyembro ng pamilya habang natutulog sa loob ng kanilang mga silid. Bukod kay Norman na 45 years old na natagpuan sa parihong kondisyon pero nakasiksik ang katawan sa kubre-kama. Wasak ang kanilang mga mukha at basag ang kanilang mga bungo. Kailangan pa nilang gumamit ng forensic analysis para tiyak na matukoy ang pagkakakilanlan ng bawat isa. May mga dugo sa buong dingding, kisame at sahig at masasabi nila
na ang mga pagpatay ay ginawa gamit ang iisang bagay katulad ng isang martilyo. Natukoy ng coroner na sina Henry at Terry ay nakalaban pa sa pumatay sa kanila. Ang katawan ng dalawang bata ay may maraming mga palatandaan ng pagtatanggol sa sarili. Ipinagpalagay na unang pinatay ang kanilang mga magulang, pangalawa ang mga bata at si Irene naman ang panghuli. Hindi nagtagal, natuklasan ng pulisya ang isang kakaibang detalye. Ang kuryente ng bahay ay sadyang pinutol, nangangahulugan na sobrang madilim ang buong bahay nang maganap ang krimen. Kung kaya, kailangang alam ng salarin ang bawat layout ng bahay para maisagawa ang mga pagpatay. Dahil sa walang kuryente, imposible na rin para sa mga tao sa bahay na tumawag ng tulong sa labas gamit ang landline. Nalaman din ng mga pulis na binuksan ang pinto gamit ang susi at walang mga palatandaan ng isang break-in. Isa pang indicator na ang pumatay ay isang taong kilala ng pamilya at posibleng may susi sa bahay. Isa sa kanilang pinaka-promising na mga piraso ng ebidensya ay ang 24 prints ng sapatos na basa ng dugo na natagpuan sa carpet sa itaas na palapag. Ang mga prints na to ay mula sa isang sneaker Asics gel na may US size na 8.5 to 10.5 sizes. Pare-pareho lang ang sukat ng prints na natagpuan. Ibig sabihin, iisang tao lang ang may gawa ng karumal-tumal na krimen. Nagbigay naman ang lahat ng to ng ideya sa pulisya kung anong uri ng tao ang dapat nilang imbestigahan. Isang taong alam ang layout ng buong bahay, malamang na lalaki, dahil sa uri ng sapatos na suot nito, pati na rin sa lakas ng puwersang kanilang ginamit, at ang teorya na malamang ay personal ang dahilan. Noong una, inakala ng mga pulis na malamang na pagnanakaw ang motibo na nauwi sa malagim na pagpatay. Kaya lang, walang anumang bagay na nawawala sa loob ng bahay, maliban sa mga ebidensya ng mga pagpatay. Kaya hindi ito isang pagnanakaw. Hindi nagalaw ang mga gamit. Kaya kung sino man ang may gawa nito, malamang na may malaking galit sa pamilya. Isang araw bago nito, hinatid ni Norman ang kanyang anak na si Brenda, 15 years old, sa paaralan ng medyo mas maaga kaysa karaniwan. Pupunta kasi ito sa isang school trip sa ibang bansa sa New Caledonia. Makalipas ang ilang taon, sinabi ni Brenda sa mga reporters na sa huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama, tumanggi siyang yakapin ito o kahit na magpaalam man lang dito. Dahil nahihiya siyang gawin yon sa harap ng kanyang mga kaibigan. Pero sigurado naman siya na magkikita silang muli ng tatay niya sa loob ng ilang linggo. At ang hindi pagpaalam at pagyakap sa tatay niya noong araw na yon ay ang siyang pinakamalaking pinagsisisihan ni Brenda. Si Brenda ang huling nakaalam na patay na ang kanyang pamilya. At bago pa siya masabihan ng kanyang mga kamag-anak, nalaman na niya ang balita sa pamamagitan ng isang artikulo sa Facebook. Agad siyang umuwi sa Australia at hindi niya lubos matanggap ang nangyari hanggang sa makita niya ang kanyang tita at tito na naghihintay sa kanya sa airport. Ayon kay Brenda, sa sandaling nakita niya ang tiyahin at niyakap siya ng mahigpit habang umiiyak, doon niya napagtantong totoo nga ang lahat. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, tumiram muna si Brenda kina Kathy at Robert. Walang kaalam-alam na nasa iisang bubong lang pala sila ng pinakahihinalaang salarin. Sinimulan ng pulisya na imbestigahan si Robert nang mapagtanto nila ang koneksyon nito sa mga biktima, pag-uugali at sa kaso. Ang isang dahilan ay ang kanyang pag-uugali noong araw na natuklasan nila ng kanyang asawa ang pinangyarihan ng krimen. Bakit mo naman kasi iiwan ang asawa mo na mag-isa sa isang bahay kung saan kapapatay lang ng isang buong pamilya? Paano kung naandun pa ang salarin? Pinaniniwalaan din na maaaring ginamit ni Robert ang pagkakataong yun na umalis para maitapon ang sandata sa pagpatay. Ang pangalawang dahilan ay ang mga prints ng sapatos. Tulad ng nabanggit ko, nalaman ng mga pulis ang brand at sukat ng duguang print ng sapatos na maaaring nasa pagitan ng 8.5 to 10.5 US size. At ang size ni Robert ay US 9.5. Pasok sa pinaghihinalaang sukat ng naiiwang print ng sapatos
na suot ng salarin sa pinangyarihan ng krimen. At ang huli, naniniwala ang pulisya na si Robert ay mayroon ngang motibo para paslangin ang pamilya. Bago siya lumipat sa Melbourne noong 2006, nagtrabaho si Robert bilang espesyalista sa tenga, ilong at lalamunan sa China. Pagdating niya sa Australia kasama si Kathy, nagbukas sila ng restaurant sa Melbourne, pero nalugi ang negosyo. Kaya't lumipat sila sa Sydney para maging mas malapit sa pamilya ni Kathy. Mula noon, wala nang trabaho si Robert, na palagi namang napupunan ng pamilya ni Kathy. Madalas tuloy na naikukumpara si Robert ng kanyang mga biyenan kay Norman, na naging matagumpay sa napili nitong negosyo. Ipinapadama kay Robert ang layo ng agwat nila ni Norman. Sinabi ng isang saksi na sinabi sa kanila ni Robert na dahil sa pamilya ni Norman, parang wala na tuloy siyang mukhang maihaharap sa sinuman, na napakahalaga pa naman sa kulturang Chino na maaaring dahilan ng labis na galit niya sa pamilya. Pero marahil, ang pinaka nakababahalang motibo sa lahat ay si Brenda. Bago pa man mamatay ang kanyang pamilya, nagreklamo si Brenda na may hindi magandang ginawa si Robert sa kanya na hindi natahasang tinukoy sa publiko. Pero walang mga kasong isinampa para dito. Ipinagpalagay na pinatay ni Robert ang mga Lin para mapilitang tumira sa kanya si Brenda para maipagpatuloy niya ang panggugulo sa dalaga na siya namang nangyari dahil sa kanila nga tumira si Brenda matapos maganap ang mga pagpatay. Isa pa din itong dagdag sa ebidensya para sa mga pulis dahil tanging ang mga taong nakakakilala lang sa pamilya ang may alam na lumabas ng bansa si Brenda para sa isang school trip at hindi pinasok ng salarin na ang silid ng dalaga nang maganap ang krimen. Ibig sabihin, alam ng salaring wala si Brenda sa bahay ng oras na yon. Ayon sa mga pulis na sa ilang mga pagkakataon, nakakita sila ng ebidensya na kakaibang kumilos si Robert kay Brenda. At kalaunan sa buhay, idinitalye ni Brenda ang mga ginawa ni Robert sa kanya bago at sa panahon nung nakatira siya sa kanila. Nakakalungkot na hindi siya kailanman iinusig para sa mga krimeng ito laban kay Brenda. Noong May 2011, inaresto si Robert para sa lahat ng 5 pagpatay. At ito ang nagmarka sa simula ng isang mahaba't magulong daan patungo sa hustisya. Makailang ulit na nag-apply ng piyansa si Robert matapos siyang arestuhin at kalaunan ay pinagbigyan noong December 2012. Gayunpaman, pagkatapos ng apela muli siyang tinanggihan ng piyansa at napilitang manatili sa kulungan hanggat sa kanyang paglilitis. Noong una, hindi niya inamin ang krimen. Sa puntong to naman, ang mga magulang ni Kathy at si Brenda ay lubos nang naniniwalang siya talaga ang pumatay sa kanila. Tinalikuran na nila si Robert na suportado pa rin ng kanyang asawa. Nakatakda siyang humarap sa paglilitis noong 2013, pero kinailangan nilang mag-reschedule para sa susunod na taon dahil sa bagong ebidensya, na noong mga panahong yun, unang lumabas si Brenda tungkol sa mga karanasan niya kay Robert. Ang isa pang mahalagang peraso ng ebidensya sa kasong ito ay nalaman ng pulisya na kinaumagahan pagkatapos mamatay ng mga Lin, lubusang nilinis ni Robert ang kanyang garahe na talagang kahina-hinala. Nagsagawa ang mga pulis ng paghahanap sa garahe at nakita nila ang tila bahid ng dugo sa sahig. At nang ang sample ay ipinadala para sa pagsusuri, na lamang ang mansa ng dugo ay naglalaman ng DNA mula sa lahat ng 5 miyembro ng pamilyang Lin. Ang ikatlong paglilitis ay idineklarang mistrial matapos hindi nakapagdesisyon ang hurado. Iginigiit ng mga abogado ni Robert na ang pagpatay ng 5 tao ay hindi kaya ng iisang salarin lang at na ang mansa ng dugo ay maaaring dahil sa pumunta sina Robert at Kathy sa pinangyarihan ng krimen at natuklasan nga nila ang mga bangkay. Kasunod nito, pinagkalooban ng piyansa si Robert hanggang sa simula ng muling paglilitis. Ang kanyang huling paglilitis ay nagsimula noong June 2016. Kumuha si Robert ng mga bagong abogado at nagbigay naman ang korte ng bagong prosekusyon
upang mabigyan ang kaso ng isang malinis na simula. Sa pagkakataong ito, pinayuhan ng hukom ang hurado na tatanggap sila ng mayoryang boto na hindi bababa sa 11-1. At sa paglilitis na to, napatunayang nagkasala si Robert sa lahat ng mga bilang at sinintensyahan ng 5 habang buhay na pagkakakulong noong 2017. Sa buong taon, pagkatapos niyang gumawa ng isang kakilakilabot na krimen, ang asawa niyang si Kathy ay patuloy pa ring nasa kanyang tabi at sumusuporta sa kanya. Pareho nilang pinaggigiitan na inosente si Robert. Si Brenda naman na nasa hustong gulang na ngayon ay nahirapang magpatuloy sa kanyang buhay. Sa mga panayam, ipinahayag ni Brenda na ibibigay niya ang lahat para lang maibalik ang kanyang pamilya. Hindi niya nagawang ganap na tamasahin ang mga tagumpay na nakamit niya sa buhay. Hindi kasi siya makapag-celebrate kasama ang sarili niyang pamilya. Talagang ito ay isa sa pinakamalungkot at pinakakakilakilabot na mga kasong nasaklaw ko sa channel na to, at umaasang balang araw ay matagpuan ni Brenda ang katiwasayan sa buhay. Shoutout po kina Judge Avocado Vlog, Jelly Belen at kay Lee Wang Shin o Kwang Shin Lee from South Korea. Kung mali po ang pagkakabigkas, paki-correct na lang din po.